It is not true. Yan ang videong kuha kahapon sa pulong ni Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang mga miyembro ng gabinete. Dito makikita si DILG Secretary Ismael Sueno na tila nagpapaliwanag at may itinatanggi. Sa isinagawang press briefing ng Malacanang kanina, hindi dinetali ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella kung ano ang tinatalakay sa parating ito ng meeting. Pero kinumpirma ng palasyo na kahapon din, sinibak na sa pwesto si Sueno. Basically, he said that the secretary was being let go. And what was former Secretary Sueno's response? There was a short exchange and then that was it. Meron pa short exchange? Conversation. Sumagot pa, sir. Di naman. Conversation. It was not a heated exchange. It was just a conversation. Ayon kay Abella, ginawa ang pagsiba kay Sueno sa harap mismo ng iba pang cabinet secretary. Mismo ang Office of the President daw ang nag-imbestiga sa mga umano'y anomalyang kinasangkutan ng dating kalihim. The President has done due diligence. And so he has checked into the matter, and some people, and apparently he has taken note of several legally untenable situations. Ayon pa kay Abella, inusisa pa raw ng Pangulo si Sueno sa pulong. Kasama raw sa mga tinanong ng Pangulo ang umano'y ginawang pagbiyahe ni Sueno sa ibang bansa. Bagamat kabilang si Sueno sa mga tumulong kay Pangulong Duterte noong kampanya para sa 2016 presidential elections, hindi raw kinukonsente ng palasyo ang mga iligal na gawain. The President was asking, did the Secretary travel abroad to this particular place? And did he know the background of it? Of the actual situation, and more or less along that line, the President seemed to just be interested in establishing whether or not the Secretary had actually engaged in certain activities. Ayon pa sa isang source ng GMA News na dumalo sa naturang cabinet meeting, bago raw matapos ang pulong, sinabihan ni Pangulong Duterte si Sueno na hindi na siya kailangan dumalo sa cabinet meetings dahil hindi na siya ang DILG chief. Sinubukan daw ni Sueno na humingi ng private meeting sa Pangulo, pero tumanggi raw ang presidente at inadjourn na ang pagpupulong. Ayon pa sa source, tila nainis umano si Pangulong Duterte sa nakarating sa kanyang impormasyon na sinabihan daw ni Sueno ang mga tao sa DILG na dapat maging tapat sila hindi sa Pangulo kundi sa kalihim. Itinanggi raw ni Sueno ang aligasyon. Sinubukan din daw ni Sueno na ipagtanggol ang kanyang sarili kaugnay ng napaulat na umano'y anomalya sa pagbili ng fire trucks ng DILG. Depensa raw ni Sueno, hindi siya inabisuan ng legal department ng DILG tungkol sa umano'y anomalya sa kontrata. Pero sabi raw ni Pangulong Duterte, pinag-aralan na ang kontrata at napag-alamang may anomalya nga. Nauna rito lumabas sa ilang ulat Assistant Secretary RJ Echeverry, idinetalya ang mga umano'y anomalyang kinasangkutan ni Sueno. Walang nakasaad na petsa o lagdan ng kung sinong nagpadala ng sulat sa kopyang nakuha ng GMA News. Pero ang naturang sulat nakarating na raw kay Pangulong Duterte. Dito nakasaad na pinilit umano ni Sueno na magbitiw sina Castriciones, Hinlo at Padilla. Nakapagpundar din daw ang kalihim ng mga negosyo tulad ng hotel at farm sa South Cotabato at bumili pa ng truck para sa rice business. Sa isang opisyal na pahayag ng DILG, itinanggi ni Sueno ang lahat na aligasyon ng korupsyon laban sa kanya. Git niya ang hotel na nabanggit sa sulat ay pag-aari ng kanyang kapatid. Ang mga truck naman ay pag-aari ng kanyang anak na may trucking at rice business. Ang kanyang farm sa South Cotabato lumaki naman daw dahil lumakas ang kanilang duck business. Paniwala ni Sueno, ang sulat ay pakana ng 3 undersecretary na binawasan niya raw ng kapangyarihan. Tinanggalan daw kasi sila ng ilang proyekto at inassign sa iba dahil walang nangyayari sa mga ito. Patuloy namang sinisikap ng GMA News na kunin ang panig ni Sueno sa iba pang alegasyon sa kanya. Sa gitna ng pagkakatanggal sa kanya, na-question naman ang tila magkaibang trato kay Sueno at kay Tourism Promotions Board Chief Operating Officer Cesar Montano na may kinaharap ding akusasyon ng katiwalian. Pero ayon kay Abella, it's not a question of inequality. It's just that this is something that he has given due diligence to. Wala pang pinapangalanan ng palasyo na magiging kapalit ni Sueno bilang kalihim ng DILG. Steve Dailisan, GMA News. Muli po mga kapuso, sa pahayag namang inilabas ni Sueno ngayong araw, sinabi niyang nire-respeto niya ang desisyon ng Pangulo pero masasabi raw niya ng buong katapatan na hindi siya kurakot na opisyal. Sana raw na validate ng impormasyong ibinigay sa Pangulo. Kung nagtanong-tanong lang daw ang Pangulo sa mga tauhan ng DILG sa regional at field offices, malalaman daw ng Pangulo kung sino ang mapagkakatiwalaan sa kanilang mga opisyal ng DILG.